Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Subiri po nagsalita na. Pero least sa ating expectation, akala ko po ipagtatanggol niya yung kanyang kapwa senador dahil siya po ang pinuno mula po sa atake ng kung sino-sino. Aba, isa pa po siya sa parang bumibira sa sinasagawang PDEA leaks investigation nito ni Senator Bato. Pag-uusapan din po natin, ito po, nagbigay po ng briefing, no? Yung DOJ dito po sa nag-prepare po ng legal briefer in case ICC issues warrant versus Duterte others, no? Hindi ko po talaga maintindihan yung gobyerno bakit po ibe-brief yung Pangulo tungkol po dito sa mga posibleng option niya. May option pa? Ibig sabihin may tendensiya talaga na ah, hindi tanggihan yung ICC request kung magkakaroon po ng warrant of arrest. At pag nakarating pa po tayo rito, Defense Secretary ay ang dami pong press con ngayon, no? Ito po yung lumalabag daw sa batas natin yung China sa pagbubulgar ng merong role, ano yun, new model deal. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no, kanina ba, no, pinag-usapan po natin yung pakikialam po ng mga congressman. Sabi ko nga, inter-parliamentary courtesy, no? Tila yung mga congressman natin, hindi na nga po iginalang si Senator Bato. Meron pa pong gusto pa pong diktahan ng kanyang mga gagawin, no? Itong si Senator Bato. Alam nyo, ang panawagan ko kanina, Senator Subiri, ipagtanggol mo naman yung Senado kasi parang dinidikta-diktahan lang eh. At ako po ay nabigla. Sabi ko po, ganun na ako nabigla eh. Nabigla ako sa inasal nito ni Subiri. Mga nagpatawag pa ng mga press con pala. Imbis po na suportahan si Bato, na siya po ay senador at dapat igalang, tila yata si Bato pa yung nakikiayon pa, no? Kasama ng mga ibang senador. Alam po ninyo, kung hindi po kayo sang-ayon sa ginagawa ni Bato, meron naman pong pagkakataon para banatan si Bato, di ba? Umattend kayo ng hearing katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi kayo umattend ng hearing at tanungin nyo, itest nyo yung kredibilidad? Pati po to si akalain nyo ba pati to si Boy Budots nakibanat, no? Okay, ano ba yung mga sinasabi nila tungkol po sa hearing? Ito po ang sinabi ni Subiri tungkol po sa hearing, no? We were Senate President Juan Miguel Subiri has reminded, pinaalalahanan po si Senator Ronald De La Rosa, na wag gamitin yung investigasyon sa alleged PDEA leaks in aid of persecution. Grabe, no? Grabe yung mga wordings dito, no? In aid of persecution. Wag daw gamiting political, no? Persecution. We were monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order. Very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter.
Yan. While we respect the committee's rights to perform oversight committees in aid of legislation, however, we would like to remind our colleagues to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Sino po ba yung politiko na ini-involve? Isa lang naman po yung mahal na Pangulong Marcos. Ang point ko dito, no? Ang lakas niyo naman magsalita ng wag gawing, wag gawing ano. Ano ba yun, Inday Bidak? Ano yung maya na lang? May message ka. Wag gawing political persecution. Sino po ba ang pinipersecute politically? Nanonood po yung mamamayang Pilipino. Kayo po. No? Ang linaw po nung siguro naman hindi malulusutan yung mamamayang Pilipino. Hindi naman po meron pong testigo na very credible. Doon po ba kayo natatakot? Nagre-react po kayo lahat? Sige, basa-basahin lang po natin. No? Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. The drug test of the president is being brought up even though it does not appear to be germane to the subject of motu proprio investigation. Pinapalagan ni Zubiri yung mga nagka-come up, no? Na resulta po ng investigasyon. Okay. Under the court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. Ito po, dito po ako nagre-react kay Zubiri. Bakit siya may sinasabing under a court of law? Ibig po bang sabihin, ganun po ba yung nangyayaring investigasyon? Gusto niyo po ba yung court of law? Ganun po kahigpit? Wag po tayong baguhin niyo po yung konstitusyon. Kung i-under po ninyo o yung Senate investigation ay gagawin po ninyong parang korte. Una po, baguhin po ninyo yung konstitusyon at ilagay nyo ron na only attorneys at law o mga abogado lamang ang pwedeng tumakbo. No? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede na anong tawag diyan, yung parang yung investigasyon sa Senado ay gagawin yung parang korte. No? Meron ka nang pino-point out na under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. Okay. Adhering to the rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Dito po sila nagsisentro no? Papakita ko po sa inyo yung mga brief na sinabi nila. Katulad po nito ni Bong Revilla. I do agree with SP Zubiri, dapat maging maingat tayo dyan, especially kung ina-accuse na ang ating Pangulo. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think isara na natin yung hearing. Tindi, no? Nakikinig kaya sila sa hearing? Kasi wala naman po akong naririnig na inaakusahan yung Pangulo na siya yung naglabas ng PDEA leaks. PDEA leaks po yung pinag-uusapan. Kung saan galing, di ba? Nakinig tayo. Meron po ba kayo sinabi na inaakusahan yung Pangulo na siya naglabas ng PDEA leaks? Wala nga sinasabi ron na, di ba? Baka napagkakamali nila yung maisog rally dito kay sa nagaganap na hearing. Magkaiba po yung maisog rally sa hearing. Wala pong nag-aakusa kay Pangulong Marcos na napatunayan na siya po ay dito po sa hearing. Wala po ako narinig na nag-aakusa. Doon po yun sa maisog rally. Kaya baka napaghahalo-halo Di ba? Sa maisog rally po, doon po natin naririnig yung akusasyon. Pero dito po kay Senator Bato, wala po nag-aakusa kay Pangulong Marcos. Okay? Iba po yun.
Okay. Basahin po natin yung mga pinagsasabi nila. Thank you very much muna kay Susan Melendez na nagbigay po ng 100, magkano? 10. Hindi ko mabasa. Ay, add na natin siya moderator. Maraming salamat po sa pakape, Ma'am Susan. Okay. Sabi po ni Chis Escudero, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po sana isama sa magiging inquiry ng committee ito ay kung authentic yung dokumentong yun. Ayun na nga po, napatunayan na nga ng chairman na authentic. Ito naman po ang sinabi ni Mig Subiri, while certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Alam po ninyo, Senate President Mig Subiri, hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung sinasabi nyong walang ebidensya. Yun nga po yung ebidensya. Yun nga po yung ebidensya. Documentary evidence po yun. Yun pong pinag-uusapan na PIDEA leaks, yun mismo yung ebidensya. At yung sinasabi nyong wala nagko-corroborate, meron nga eh. Ang pangalan nga na nagko-corroborate, Morales eh. Di ba? Ang pangalan po na nagko-corroborate, Morales. Oh, ano po yung sinasabi nyo na walang ebidensya? Meron nga pong ebidensya. Sabi ni Morales, siya yung gumawa nun. Sabi ni Morales, siya yung nakapirma dun. Hindi po. Hindi lang po siya yung siya mismo. Kasi po pag testimonya, ganito po, no, sa tagal ng panonood ko dyan, pag testimonya, dapat may isa pang tao na nagpapatunay na tama yung kinokorroborate niya. Ibig sabihin, naroon po ako, kasama po ako, parang yung testimonya ni ni Dayan, di ba? Nung araw. O, yung testimonya nila na siya yung nag-aabot ng pera. Di ba may corroboration yun eh. May isang nag-abot, domestigo, wala pong walang documentary ah. Pag testimonial po, yung nagte-testimonya, dapat may magko-corroborate sa yung tao rin. O dito po, merong ebidensya, tapos pinatunayan ni Morales. Baka nagkakalimutan po, Mr. Subiri, Senator Subiri. Sabi naman ni Jinggoy, wala siyang ebidensya. Walang makakapagtunay pati PIDEA. Ayun na nga yung ebidensya. Yung pinag-uusapan natin nung unang palang na hearing. Paano nyo sasabihin na walang ebidensya? Ebidensya nga yun eh. Di ba? Okay. Basahin pa natin to. While we respect the committee's right, yan. We would like to remind our colleagues to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Wala pong pinipersecute. Narinig nyo po ba? Again, wala pong politiko na pinipersecute. No? Ang sinasabi po nga doon, hindi nga nila napatunayan kasi hindi natuloy dahil inawat ni Ochoa. Hindi naman po politiko si Ochoa. Ano ba hawak ni Ochoa ngayon? Wala naman. Ano po ang political persecution diyan? Nagtataka ako sa iyo, Subiri, bakit ang kakampi mo yung mga congressman na bumabanat sa senador na pinamumunuan mo? Doon ako namumblema sa iyo eh. Imbis na ipagtanggol mo yung mga senador, alam niyo ang political persecution, yung ginawa ninyo mga senador nung panahon ng Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Yun po ang ginamit nyo sa politika. Bakit po? Wala ni isang testigo. Ito ang katotohanan. Wala ni isang testigo nagsabi na involved si Duterte. Wala rin nagsabi na
Wala rin nagsabi na, dokumento na nagsasabi na involved si Duterte. Pagdating ng ginawa yung report, si Duterte na ang mastermind. Yun po ang political persecution. Dito po wala pa po, eh. Gusto niyo nang ipatigil. Yan ang pag-aawat na alam niyo po hindi niyo kaya si Bato, 'no? Isa lang po ang, kahulugan nitong lahat, pinapatigil ng mga senador kasama na si Zubiri, sinisimplehan po nila na patigilin si Senator Bato. Senator Bato, tuloy lang po tayo. Wag po kayong padala diyan. Ano kayo yung 7 buwan ngang parmali hindi niyo inawat, eh. Eto dalawang hearing pa lang aawat na kayo. Hindi po puwede 'yan. Anong political alam niyo hindi po 'yan korte. Kung sinasabi niyong wala dapat politika, eh, bakit niyo iimbestigahan? Eto tanong ko, bakit niyo iimbestigahan yung deal ni Pangulong Duterte sa China? Bakit bawal ba makipag-deal ang pangulo sa isang bansang kakampi o kaibigan? Eh, di bawal din pala tayong makipag-deal sa US. Bawal din pala tayong makipag-deal sa mga Southeast Asian neighbors natin. Bakit bakit bawal si Duterte? Porket China bawal? Tapos na 'yan, nakaraan na 'yan, eh. Bakit ayaw niyong imbestigahan yung role model ay new model na deal ngayon, nakakaapekto ngayon? Hindi yung wala na naapektuhan dahil tapos na. Okay, punta muna tayo rito baka kasi humaba tayo diyan sa new model. Gusto kong pag-usapan na 'tong susunod yun pong ICC. Nakakagulat 'to. Sabi ko, "Ha?" Alam niyo po ilang ulit na nagsabi si Pangulong Marcos, 'no? Kasi alam niyo kasiraan 'to ni Pangulong Marcos, yung pabago-bago, yung actually wala pa naman sinasabi si Pangulong Marcos, pero nagmumukha po na babalentong na naman dahil sa mga pronouncement na ganito. Biruin niyo sabi ng DOJ through sa kanilang spokesperson, the department is now preparing a legal briefer for the president which will describe to him yung mga options niya na available sa kanya in relations to any arrest warrant by the ICC. So the briefer would be an objective statement or an analysis of the pros and cons of each option. Alam niyo po, una, insulto po yan sa presidente. Bibigyan niyo siya ng option. Kayo, DOJ ang magbibigay ng option sa presidente. Ang presidente po ang soul. Siya po ang kaisa-isang architect ng pakikipag-ugnayan po natin sa ibang bansa. Bakit kayo ang magbibigay sa kanya ng briefer? Kayo ang magbibigay sa kanya ng legal briefer. Samantalang ang Pangulo ay meron siyang executive secretary na dating Supreme Court Justice. Di po ba? Sa akin, may insulto ko kung ako Pangulo. Eh. Bakit mo i-announce na kayo nagbibigay ng briefer? Kayo magbibigay ng option. Walang option ng Pangulo. Yung sinabi niya na, yun na yun. Alam niyo po, pinalalabas niyo na yung Pangulo ng Pilipinas pabago-bago ng isip. Bakit niyo siya bibigyan ng mga option? Kung babalik ba tayo sa ICC o hindi tayo babalik, kung tayo ba ay papahuli si Duterte o hindi papahuli? Buwan-buwan po ba nagbabago isip ng Pangulo? Hindi po ba sinabi niya na paulit-ulit, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC? Paulit-ulit yan. Ano na naman itong pinag-uusapan? Nagsalita lang si Trillanes? Nataranta na kayo lahat? Yun na nga eh. Yun nga yung point ko eh. Inaakusahan na nga si Pangulong Marcos na pabago-bago na isip. Pabago-bago na sinasabi. Tapos magko-comment kayo na bibigyan nyo ng mga pagpipilian. Bakit may pagpipilian?
Hindi ba kayo naniniwala sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC? Ako? Nag-uutos? Ako pa nag-utos? Sabi ko nga, igalang yung Pangulo mo, Len Manuel. Igalang yung pasya eh. Thank you very much muna sa nagbigay ng 10 stars, Semin Martires. Bakit po hindi nyo maigalang yung Pangulo? Ganito po kasi yung pinalalabas nyo, no? Sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino na ang Pangulo ng Pilipinas anytime pwede siyang bumaliktad. Anytime pwede niyang baliktarin yung ganyan po bang gusto nyong marinig ng mga Pilipino? Ako, hindi ako believe sa ganito na harap-harapan eh. Sinasabi ninyo na may pagpipilian yung Pangulo ng Pilipinas. Ayan no. Ito ang sinabi, once the ICC warrant of arrest, if ever, are issued, then he will know kung ano yung legalities, yung mga options niya, and yung remedies din ni President. Hindi, no? Kayo pala nagsusulat ng pinamumukha ba nyo sa buong Pilipinas na yung DOJ ang nagsusulat ng option, nagbibigay ng option sa Pangulo? It will have to be a policy which comes from the President, which again is all laid out for him in the briefer. Ewan ko po kung okay po na ano yan. No? Ang alam ko sa Presidente, meron siyang mga legal advisors. Ang kanyang executive secretary ay dating Supreme Court Justice. Hindi ko po alam kung bakit po nangyari to. Simple lang naman kung ako po, maging firm lang yung Pangulo sa mga sinabi na niya. Kasi kami na nga, nag-aakusa na kami. Opisyal na po pala, kinikilala na tayo na yung oposisyon. Yung mga tropa na ni Digong ang oposisyon kasi nagsama-sama na sila eh. Ang hinihintay ko na lang sumama sa kanila nagsama-sama na po yung partido ni Martin, Lakas CMD, partido ni Pangulong Marcos, yung Partido Federal. Magsasama-sama na yan. Tinitignan ko lang yung pagsasama, kung sasama ba dyan yung partido nila Lenny. May partido pa ba sila Lenny? Yung Liberal Party. Titignan natin. Para isahan na lang. Maganda nga yun, one-on-one lang, Ito yung mga kandidato ni Tatay Digong, ito yung kandidato nyo, para yung mga tao, wala nang pili-pili. Wholesale. Gusto nyo kay Digong, ito boto nyo. Gusto nyo kay Marcos, ito boto nyo. Sana ganun na lang ang labanan uli. One-on-one lang. Para makasama na sila Shell Jokno sa administrasyon. Okay. Takang-taka talaga ako bakit tayo baliktad ng baliktad. Ano ba meron sa ICC? Ngayon po, yung ICC ngayon tignan nyo po yung nangyayari. Ano po yung ICC ngayon sa Amerika? Ine-expose po ng Amerika na hindi mapagkakatiwalaan yung ICC na yan. Tayo naman, samban-samban yan. Babak Estesam, thank you very much sa 50 stars. Sana nga magsama-sama na sila para isa na lang, no? Magsama-sama na kayong lahat. Tuwan-tuwa sila no? Eto po, kanina po ini-interview si ano yan kumbaga ang ginawa nila ngayon, hindi umubra, hinahabol po nila before mag-election magkaroon na sana ng tsa-tsa, di ba? Nawala po sila sa timeline nila. Okay. Ngayon po,
Wala sila sa timeline pagkatapos na eleksyon. Kaya po ang mga papasok sa kanilang kandidato sa pagkasenador, ito po importante ha. Bakit po dapat mag-solid tayo kay Tatay Digong Slate? Kasi po isa po sa qualification nitong alyansa ni Marcos at ni Martin ay yung pong bubuin nila, dapat yung mga senador na tatakbo ay pro-chacha. O, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng pro-chacha. No? Kasi walang kapag-asang manalo sa 2028 eh. Kaya po, pag nanalo po yung maraming senador nila, kaya po yan yung danger. Hindi po naiisip yan ng mga gustong i-boycott si Bato eh. Numbers game po yan. No? Number game. Kaya po dapat iboto natin, ayaw man natin o hindi, yung mga kapartido ni Pangulong Duterte. Kasi numbers game yan. Pag yung mga nanalo pa yan, oo sa chacha yan, yari na tayo kung gusto nilang baguhin at mag-extend o kaya magkaroon ng pagpapalit ng parliamentary system na prime minister na. Kaya hindi po dapat manalo yung mga yan. Ngayon pa lang, magpalakas na tayo. Maglakad-lakad tayo. Galaw-galaw para hindi tayo may stroke. Okay, tuwan-tuwa eh. Alam nyo na si Gloria Macapagal Arroyo, naroon eh, no? Kasi lakas yan eh. Sabi ko, paano naman hindi ba? Kaya tinawag, natatandaan nyo, kaya tinawag na tambalos-los ni Sara Duterte. Ibang klase talaga makipagkaibigan yung mga Duterte, no? Dahil tinanggal ni Martin si Gloria Macapagal. Tapos ngayon sila magkasama. Yung natanggol kay Gloria na nagngangalang BP Sara Duterte, iwan na sa ere. Iniwan na nila sa ere. Binakbakan, tapos, nga pala, Subiri, naalala ko lang bigla. Ayaw nyo ng mga political persecution. Kayong mga senador, ayaw nyo ng political persecution. Bakit? Nung binabanatan si Sara Duterte sa Congress, tsaka kayo din mismo, ng mga kasama nyong senador, nung binabanatan nyo, pinasasama yung confidential fund. Bakit dehin bokeki kayo sa confidential fund? Nung binabanatan ng mga kapwa nyo senador at saka ng mga congressman. Di ba? Yun ang malinaw na political persecution. Nakasurvive si Inday Sara. Mas malakas na ngayon si Inday Sara. Okay. Ang medyo alanganin ngayon, ito nakita ko na to mag-iimbestiga si Amy Marcos ng deal, gentleman's deal. Grabe no. Yang gentleman's deal, Subiri, paalala ko lang sa iyo at sa mga senador, yan ang investigasyon sa gentleman's deal, yan ang malinaw na political persecution. Bakit? Ano bang, tapos na si Pangulong Duterte. May nilabag ba siyang batas sa ginawa niyang deal? Bakit nyo imbestigahan ngayon? Imbestigahan nyo yung nakipag-deal ngayon. Yung new model deal. Bakit? Ayan no, lumabas na ngayon. Pinarinig na. Narinig nyo ba? Hindi ko ba naririnig? Ano sabi ni eto problema no? Gusto nyong imbestigahan yung nakipag-deal noon. Samantalang ang naidulot sa atin ng deal, kung may deal man si Pangulong Duterte, 6 years, wala tayong naging problema sa China. Ngayon tayo may problema sa China, no? Ngayon tayo may problema sa China. Ang iimbestigahan nyo, yung Pangulo ng wala tayong naging problema sa China.
Hindi pa ba nilalabas? 'Di ba? Tapos sasabihin niyo it indirectly pinatitigil niyo si Bato dahil nagiging political persecution. Etong malinaw na political persecution. May problema tayo sa China ngayon, 2024. Tapos pupunta po ang iimbestigahan niyo yung presidente nung 2016 hanggang 2022 para isisi yung problema natin ngayon sa China. Anong tawag dun? Yun ang malinaw na political persecution. For the last, sa 6 na taon ni Duterte, wala tayong naging problema sa China. Iimbestigahan nyo. Dahil may problema tayo ngayon sa China, iimbestigahan nyo si Duterte. O una, sabi nila, walang deal, walang new model deal. Nagbantay yung China. Sabi ng China, ano sabi ng China? Ilalabas namin yung conversation, phone conversation o kung anumang conversation na talagang nakipagkasundo ang mga opisyal ng gobyerno sa amin. O ano sinabi ngayon ni Gibo Teodoro? Talagang lumalabag ang China pag nilabas nila yan. Ha? Kala ko ba walang deal? Kala ko ba wala kayong deal? Sinungaling ang China. Bakit nung ilalabas na yung tama po yun, anti-wiretapping. Nilabas na yung record. Alam ko nga parang may narinig tayo. Tama po yan. Under ng batas natin na wiretapping. Paglabag po yan sa batas ng Pilipinas. Correct. Pero mas matindi po yung implication nun eh. No? Mas matindi po yung implication nun na ngayon po ina-announce po ng China yan sa buong mundo na may deal talaga tayo sa kanila at paparinig nila yung tape kung hindi pa narinig ng buong mundo. At ngayon palalabasin ng China na tayo may kasalanan ng lahat ng bombahan na to. Akalain nyo, tayo na nabomba. Tayo na tinira ng kanyon. Tayo pa ngayon ang lalabas na may kasalanan. Alam nyo kung bakit? Propaganda eh. One way lang ang propaganda nyo eh. Imbis na tirahin nyo yung China sa kanilang ginagawa ngayon, dinadamay nyo si Duterte lagi na tapos na yung panunungkulan noong 2022. Ang ginagawa nyo kasi sa West Philippine Sea, bumuelta sa inyo. Gusto nyong gawing itong political propaganda against Duterte na lumalabas ngayon na kayo yung nakipag-deal talaga sa China. Di ba? Paano yan? Ngayon po, nakalib na yung kausap daw ng China, nakalib na ngayon. Kaya yung mga tao talagang ang reaction nila pag maririnig nila tong lahat ng bagay na to, putya, ano ba nangyari sa Pilipinas? Yun yung problema nyo eh. Imbis na solusyonan nyo lahat ng problema natin, gusto nyo isisi kay Duterte. Nung una, umaano kayo, di ba? Nakaka-gain kayo ng simpatya. Talaga si Duterte, bakit nakikipag-deal? Ay, bawal pala magpasok ng welding rod, sabi ni Duterte. Bakit ganun? Kita nyo, hanggang ngayon, si Dutae pa rin. Dapat pumalag kayo nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte na hindi tayo binobomba, dapat nag-rally kayo. Bakit ka? Magtotohanan tayo. Dapat nagsagawa kayo ng mga rally nung panahon na hindi tayo binobomba. Hindi tayo binobomba ng China. Kaibigan natin ng China. Kaya tinututulan namin ang agreement ni Duterte. Bakit tayo nakikipagkaibigan? Wala pong nagrarally. Wala pong nagrarally nung panahon ni Duterte na ayaw natin makapagkaibigan sa China. Bakit kaya?
Hindi tayo binobomba ng China. Bakit ka magra-rally, wala ngang ginagawang masama sa'tin. Gano'n ba? Bakit sila umaangal ngayon? Binobomba tayo ngayon, eh. Bakit hindi umangal sa presidente ngayon? Kakamping presidente nila 'yan, eh. Kinakailangan 'pag hindi malutas ng presidente nila, isisi nila kay Dutae, sabi ni Robin 'no, oh, puppet kasi. Robin, bakit hindi ka umangal nung presidente si Duterte? Bakit, 'di ba? Robin, umangal ka ba noon? Ha? Umangal ka ba noon nung presidente si Duterte? Ba't ako angal, hindi naman tayo binobomba. Yun na nga, that's my point, 'di ba? Hindi mo ba naisip na kaya tayo hindi binobomba dahil magkaibigan yung China at Pilipinas noon? Ang tanong, masama bang makipagkaibigan para hindi tayo bombahin? Hindi naman masama ba dun? Kasi ngayon nagpoprotesta kami. Ipinagtatanggol ko pa. Opo, dapat lang ipagtanggol. Maganda buhay natin nun, eh. Mas maraming gutom ngayon, hindi mo ba alam yun? May bill pa tayo nun.